Magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibigan, at nagbabalik po ang inyo po lingkod, Dan Can Ride. At ngayong gabi ay pupunta tayo sa aming ensayo. Naimbitahan kasi kami sa isa sa mga malalaking event doon sa Barangay San Dionisio. Meron kasing band contest. Ang team ng contest ay Banda Kontra Droga. So naimbitahan po kami para tumugtog. And then naimbitahan din po ako para po mag-judge. Maganda para sa kabataan, malaki ang may tutulong para mailayo ang mga kabataan sa droga. So imbis na droga, magbanda na lang sila, no? Mas maligaya pa. Nakakalimutan ko mga kaibigan ng isa sa mga mahalagang bagay na dapat palagi natin dala sa pagmumotor. Nakakalimutan ko yung wallet ko, pero hindi pa naman ako nakakalayo, so babalik ako sa bahay. Yun mga kaibigan, nakauwi na rin tayo para makuha yung wallet. Ay nako, ayoko may pagsapalaran ng walang wallet, baka tayo ma-checkpoint tapos wala tayong may pakitang lisensya. Naku, yari tayo. Ganina meron akong na-overtake no, ginawa. Nung na-overtake ko siya nakahay yung ilaw niya sa likod ko, so nasisilaw ako. Tapos hinarurot niya. Ayaw mo overtaken. Meron akong kaibigan o kakilala na bumili ng motor, pero bandang huli nahirapan na raw siyang hulugan. So hinihintay niya na lang daw na bawiin niya ng kasa na pinagbilan niya. Sinabi ko naman sa kanya na wag niyang ituloy, no? I mean, ituloy niya pa rin yung hulog, pero wag niyang ituloy na isuuli yung motor kasi sayang. Sayang yung ilang buwan na binayaran niya, tapos ibabalik niya lang ulit sa kasa, di ba? Sayang yung pinaghirapan mo. Ang may papayo ko lang sa inyo, kalkulahin nyo maigi kung mahirapan ba kayo o hindi dun sa kukunin yung motor. So dapat kung magkakalkula kayo dun sa kinikita nyo, dapat meron pang matitira pang emergency. Hindi lang pang emergency, sa pagkain, sa mga utilities, sa kuryente, tubig, internet. Dapat maging preparado tayo kasi sayang kasi yung pinundar natin kung babawiin lang, no, ng kasa yung motor na matagal na natin binabayaran. Pag yung kunyari nabayaran mo na lahat ng mga bills, yung mga utang mo, no, tapos yung matitira na lang na imbis dapat mambayad sa mga pagkain, electricity o utang mo, ibang utang or para sa savings, mapupunta lang dun sa isang bagay. For example, yung motor, no, mapupunta lahat sa motor. Pero mahalaga rin ang motor para tayo mayroong transportasyon pagpasok sa trabaho at pagpunta kung saan saan, no. Pero wag natin lahat ibubuhos para dun lang. Maging matatakutin tayo, no, pagdating sa paggastos kasi mahirap pag tayo ay napiga, naubusan, and then pag dumating yung emergency, wala tayong mailabas sa pera. Ibabagay natin sa lifestyle natin kung kaya ba natin yung mga bagay na bibili natin, hindi lang basta bili ng bili. At hindi ko sinasabi na masamang umutang, no. Pwede tayong umutang, wag lang madalas o wag lang sagad-sagaran, no. Wag lubos-lubos ang pag-utang kasi mahirap pag tayo nabaon sa utang. Kawawa yung pamilya natin. Walang masyadong masama sa pag-utang, no. Wag mo lang gagamiting pambisyo o pangsugal yung inutang mong pera kasi hihilahin ka talaga ng pababa. May mga kilala kong ganyan. Nako, wag na wag nyo yung gagawin, ang umutang para lang sa bisyo. Kung bibili man tayo ng motor, no, una nating iisipin kung kakayanin ba natin yung maintenance, di ba? Yung pagpapalit ng piyesa, yung pagpapayos ng motor, di ba? Hindi lang yung maintenance, no? Hindi lang yung change oil, brake calipers. Ayun, yung mga ginagawa tuwing nagme-maintain ng motor. Kasi ang motor hindi forever na maganda takbo niyan. Habang tumatagal, meron tayong papalitang pyesa dyan para gumanda ang takbo, no? So kailangan handa rin tayo sa ganun. Isipin natin kung mahal ba maintenance ito o abot kaya. So kung alam nating mahirapan tayo pag dumating yung time na may masirang ganitong pyesa na ganyan kamahal, ganito 20 mil, no? So medyo mag-iisip tayo bago natin bilhin yung motor na yan. Kayo hinahadlangan na mabili nyo yung pinapangarap yung motor. Yung sa akin lamang paalala lang yan, no? Para palagi tayong happy forever, kapiling ang ating pinapangarap na mga big bike, na mga scooter, hindi ba? Kung bibili tayo ng motor, itong babae kagano pa nakasabay ito. Wala pang helmet. Medyo delikado ang pag-e-bike, kailangan palagi rin tayo may mga suot na protective gears, no? Oops. So kung bibili tayo ng motor, yung tama lang para sa atin, no? Huwag yung sagad-sagaran na kumbaga parang hindi naman natin siya masyadong kailangan, di ba? So yung iba kasi gusto mamahali motor, no? Pero alam mo na,
medyo hirap naman tayo sa budget. So yung tama lang para sa atin, no? Kahit anong motor yan, pinapangako ko sa'yo, magiging masaya ka. Makukontento rin tayo kung ano meron tayo eh. Ang tao kasi marunong din niya makontento. Tayo, marunong tayo makontento. Mahalin lang natin, no? Pahalagahan lang natin. Pahalagahan lang natin yung ano, yung mga gamit natin. Kaya hindi tayo nahirapan pagdating sa pera, no? Kasi mahalaga ang pera, baka magalit sa atin si Mrs. pag wala na tayong matitirang pera, no? Masarap din kasi sa pakiramdam, kunyari nabili mo na yung gusto mo pero alam mo nakapag-ipon ka pa, no? Na may nakatabi kang pera, no? Mas masarap sa pakiramdam yun, hindi yung nabili mo yung gusto mo tuyot na tuyot ka naman. Nandun yung kaba, yung takot ngayon kasi pag mayroon dumating na emergency, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera. Ano lang yan, ipon-ipon lang yan, no? Kung hindi mo pa kaya ngayon, kung mabibili mo man yung motor na gusto mo pero wala ka naman magiging savings, mag-ipon ka pa ulit, no? Andyan lang yan, hindi ka maubusan ng motor. Baka nga may mas bago pang lumabas na latest no? Magantay-antay ka lang, darating din ang time makukuha mo din yung motor o gamit na gusto mo. Kailangan maging handa lang talaga tayo, handa lang sa lahat ng oras. Na ako sa AA Music Studio, isa sa pinakamagandang music rehearsal studio dito sa Parañaque. AA Music Studio dito sa ano ba to, Port State, tapat na Manila Memorial. Ang ganda ng studio dito, ang ganda ng tunog, ganda ng speakers, rinig na rinig yung boses mo pag kumakanta ka, rinig na rinig yung mga instrumento, lahat detalyado. Hindi katulad ng ibang studio na alam mo na, ma-feedback, no? Masayat sa tenga. Pero dito, solid, tapos nakakarpet pa, maluwag pa, magaganda yung mga amp. Saan nga ba tayo? Nakalimutan ko na. Kakaliwa yata eh. Nakalimutan ko na. Ito na naman tayo. Kung gusto nyo ng mga videos na about advice, mga tips, no? Hindi lang sa pagmumotor, pati na rin sa buhay, sa mga problema, sa mga pinagdadaanan natin, pwede ko kayong matulungan dyan pag lang pera. Diyan pag nakita ko yung Maranta na Christian Academy, tapos ito meron ditong parang gate, ayun, may gwardiya dyan. Yan, malapit na doon sa AA Music Studio. So mga kaibigan, huwag niyo pong kalilimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Huwag niyo rin po sana kalimutang i-hit ang notification bell at sa gayon ay magkaroon kayo ng mga bagong impormasyon sa mga bago natin mga video mga kaibigan. So kita-kits lang tayo sa next video. Peace! Dito retro po. Ito na lang ako sa likod. Sa likod. Ay dito pa ganun. Dito. Wala naman nagbago, nako ba? Ganun pa rin. Kulay lang pinagkaibi. Ikaw naman, oh. Pares sa pares, oh. Tinanggal mo lang yung top box mo, eh. Ha? Ano mo na yan? Yung, ano yung tawag doon? Ha? Kakapon? Hindi, anong tawag doon? Film? Hindi film. Pangit pag film. Ano? Wax? Glossy. Wax? Ay, paano? Pa-gloss? Hindi gloss, anong tawag doon? Ceramic? Ari ko. Kala ko aso, inaamoy yung ano ko. Lamig, eh. Bukas na. Ay, sina, ano? Sinawawi.